Hi everyone! Welcome back to our channel. My name is Amor from Kabayan Amor Plants and Others. Thank you so much sa mga baguhang nag-subscribe ng ating channel. Nakikita ko po kayo. Thank you so much po sa pag-subscribe and sa panonood ng aking mga latest and previous videos. Thank you so much, Kabayan. Shoutout din po sa aking mga followers sa ating Facebook page, Kabayan Amor Plants and Garden. Hi po sa ating lahat. So for this afternoon vlog, mga Kabayan, ay isi-share ko lang po sa inyo ang kaalaman ko, kunting kaalaman ko about sa ating Ficus lyrata, or yung common name is fiddle pig leaf plant, mga Kabayan. So alamin natin kung ano ang tawag dyan sa mga red spot na makikita natin sa dahon ng ating mga lyrata, mga Kabayan. So just keep on watching. So now, mga Kabayan, ang una nating tanong is paano po malalaman na healthy yung fiddle leaf ninyo, mga Kabayan. So sign po ng healthy ang iyong Ficus lyrata is, of course, makikita nyo po yung mga bagong growth dyan na dahon. Ayan. Actually, bago na ito siya, mga Kabayan. Last day, dalawa lang po yung nakikita kong dahon. This one and this one. And then, nung sinilip ko siya kaninang umaga, may bago na naman siya dito. Ayan, makikita nyo. So, yan po ang sign na healthy po yung inyong mga Ficus lyrata. So, ano nga ba ang dahilan kung bakit mayroong mga red marks dito sa dahon ng ating fiddle leaf, lalo na kapag bagong growth ang dahon? So, ang tawag po dyan, mga Kabayan, sa red spot na yan ay tinatawag po siya na edema, or minsan yung iba is tinatawag siyang oedema, but the same lang po yung ano niya, yung ibig sabihin. So, spelling lang po yung nagka-diferensya. So, paano nga ba nangyayari nang nagkaroon ng red spot ang mga dahon ng ating mga lyrata? So, normal ba yan or delikado ba yan? Risky ba yan sa ating fiddle leaf? So, ang sagot po dyan ay normal lang po yan na magkakaroon talaga ng mga red spot yung dahon ng ating mga Ficus lyrata, lalo na kapag bagong growth na dahon. So, saan nila nakukuha ang mga red na spot na yan, mga Kabayan? So, dalawang signs lang po, or dalawang dahilan kung bakit nagkakaroon sila ng red spot, which is overwatering and underwatering. So, once na bibigyan nyo siya ng tubig or maraming tubig, talagang magkakaroon po siya ng maraming edema. But kapag tama lang po yung water na binibigay nyo, ay kunti lang po yung edema na makikita natin. So, nangyayari ang edema, mga Kabayan, kapag marami kayong nilagay na water. So, ang mangyayari yan, ang roots or yung ugat niya talaga ay yun ang nag-a-absorb lahat ng water, which is hindi siya nagsishare dito sa leaves ng ating lyrata. And then, once na mabusog na yung ating roots ng ating lyrata, mga Kabayan, so it's the time na po na parang isusuka niya or ipupush through niya yung water na excess sa kanya dito sa ating mga dahon. So, kaya nagkakaroon tayo ng red spots dito sa mga dahon-dahon, mga Kabayan. So, kapag more water yung nilagay mo, ay mas marami yung edema na makikita mo. But kung tamang-tama lang po, ay of course, mayroon ka ring edemang makikita, but it's normal lamang po. And then, once na yung dahon ng inyong lyrata, mga Kabayan, ay magiging matured na siya, ay unti-unti po yan siyang mawawala yung mga red na spot. Ayan. Kung makikita nyo, hindi masyadong ano yung aking tawag dito, yung aking bagong growth na leaves, hindi siya masyadong maraming red na makikita natin, maraming edema na makikita natin, kasi tamang-tama lang po yung water na nilagay ko sa kanya. And then, not like before this one, kasi ito yung mga sinundan below ng bagong dahon. Ang dami talagang red, mga Kabayan, kasi hindi ko pa talaga alam
kung bakit sila nagkaganon. So nag-research ako, and then yun nalaman ko na, but now ay nawawala na po yung red ng ating dahon mga kabayan, yung sinundan ng bagong dahon na tumubo. So if ever na may makikita kayong red na mga spot sa dahon ng inyong mga layrata mga kabayan, wag po kayong worry kasi normal lang po talaga yan sa kanya. And then once na yung dahon ay magiging matured na like this one, ay mawawala na po yung mga red na nakikita natin dito. So yung color ng bago syempre is medyo light green siya kasi tapos malambot siya, and then once na mag-mature siya ay magiging dark na siya. And then, medyo matigas na, like here. So, itong aking Ficus mga kabayan ay, I think, 3 months. 3 months na siya sa akin. So, nasabi ko na parang 6 leaves pa lang po yun nung nabili ko siya. But then, ngayon, marami na po siyang leaves. And then, tumubo na po siya mga kabayan. Ayan. So, yan po ang dahilan or yan po ang tawag ng red spot na makikita natin sa ating layrata. So, ano nga ba ang gusto ng ating layrata? Gusto ba niya ng direct sun? So, si layrata mga kabayan ay mas gusto niya ang maraming sunlight but not direct sunlight talaga, which is yung ano talaga ng sun ay diretso sa kanya. Ayaw po ng ating layrata kasi magkaka-sunburn po yan siya, and then magiging curly po yung kanyang dito sa edges ng kanyang dahon. So mas gusto ng ating pedulip mga kabayan ang maraming light talaga, bright light, ganun. So wag nyo po siyang ilagay sa sulok na medyo madilim kasi yan po ang ginawa ko sa kanya dati, kaya matagal siya talagang nagbigay sa akin ng bagong dahon. So nung time na nilipat ko na siya doon sa may elephant na area, ay ito na po yung bagong ano niya mga kabayan, bagong pinatubo niya sa akin. Ayan. So, kasi dati nilagay ko siya sa sulok, so hindi ko pa kasi alam, and then now nilipat ko na siya sa ano sa bright light. So pwede din siya sa indoor, which is ano nyo rin siya sa may window talaga, which is yung ano talaga ng light ay hindi siya natatakpan, hindi siya natatakpan. So okay lang din siya kapag morning sun, pero hindi masyado. Pag afternoon sun, wag nyo po silang ilagay kasi maano po yung dahon niya. So okay lang siya sa morning sun na hindi pa masyadong masakit yung sikat ng araw. So ano pa ba yung ano ng ating pedulip? So marami pa akong gustong i-explain, gustong i-share kasi si pedulip sa nalalaman ko is parang siya yung mas maraming mga ano criteria kung baga. So si pedulip isasama ko na rin yung lapitin siya ng mga spider mites. So always check lang po ninyo yung dito sa likuran ng inyong mga pedulip mga kabayan. Pag may makikita kayo dyan na puti-puti na maliliit, tiny white dot dyan, so tanggalin nyo agad kasi yan po ay it's a sign na mayroon siyang spider mite. Kung hindi nyo po yan maagapan ay magkukos po yan ng kakasama ng inyong pedulip mga kabayan. So alam naman natin na isa siya sa mga houseplant talaga na medyo known or halos lahat ay gustong magkakaroon nito kasi kahit sa mga ano talaga sa mga nakikita ko ay nandyan talaga si Ficus layrata sa mga kumbaga na siya, in demand po siya mga kabayan. Ayan. And then always nyo pong lilinisin yung dahon ng inyong mga layrata mga kabayan. Ayan, huwag nyo pong hayaan na mababalot siya sa alikabok. Ayan, so kagaya din ito ng pag-aalaga ng inyong mga anak. So since nagkakaroon kayo ng mga ganito, so wag nyo na lang pong basta-basta na ilagay lang po siya, and then kung kailan nyo lang maalala, doon nyo na siya lalapitan. So always check. So kasi yan po yung ginagawa ko everyday. Lagi ko niyang sinasabi sa inyo na every morning nagra-round ako dito sa aking garden, sa aking veranda, dala-dala ko po yung spray. So siguro next vlog ay kung may kakatanungan pa kayo about dito sa ating pedulip mga kabayan, mag-comment lang po kayo. So isa-isahin natin yan na magtatanong kasi mayroon pang mas marami pa tayong
dapat malaman about sa ating pedolip, which is may mga sign siya kung siya ay underwater, may mga sign yan. Ano ang sign niya kapag siya ay overwater. So, overwater and underwater, may mga sign po yan na dapat nating pagtuunan ng pansin, mga kabayan. So, siguro yan lang po for this vlog. So, kung may mga katanungan kayo, mag-comment lang po kayo sa baba, and then hopefully masasagot ko yan sa ating next vlog or next episode ng ating Picos Lyrata. So, gagawin ko siyang episode 1 kasi marami talaga tayong dapat malaman sa ating pedolip, mga kabayan, kung paano natin siya kung ano yung gagawin natin na magiging lush siya, kasi si pedolip, mga kabayan, ay yung estimated talaga na haba niya or tall ay 6 to 7 feet. So, parang ayaw natin kapag gano'n na siya kahaba. So, may gagawin tayo dyan kung paano siya magiging last. And then, sa napapansin nyo, yung mga pedolip, yung brand or yung stock ng pedolips ay stock ng pedolip ay green siya. So, hindi pa siya brown. But itong sa akin ay brown na siya. So, may mga gagawin tayo dyan na para maging thick or thicker yung talaga yung stock ng ating pedolip. So, may mga gagawin tayo dyan, mga kabayan, para siya ay magiging strong and healthy. So, hanggang dito lang po muna ang ating episode ng ating pedolip. So, see you on my next vlog. Hopefully, nakasubscribe na kayo, and please do visit my Facebook page, Kabayan Amor Plants and others. So, see you on my next vlog. Stay safe, stay healthy, God bless, and happy planting lang po tayong lahat, mga kabayan. Bye-bye!